Magandang buhay! Today's episode, isang napakasarap at napaka-eleganteng appetizer recipe ang ating gagawin. Hindi mo na kailangan pumunta ng mamahaling restaurant para ma-enjoy ito. Magluluto tayo ng crispy fried shrimp spring roll. At umpisa na natin. Yung hipon na ginamit ko rito ay tawag dyan ay tiger prawn at yung size niya is 4150. At nagpaiwan lang ako ng ilang piraso na may buntot, hindi natin pinatanggal. Yan yung ilalagay natin panghuli mamaya sa ating spring roll. Yung gagawin natin sa may tail on nating hipon, hihiwain natin sa gitna. Tapos ipipress lang natin, ipaplat lang natin. Para yan yung ilalagay natin panghuli para magiging bilog yung ating spring roll. Ulit, hiwain lang natin sa gitna. Tapos, ipipress natin para maging flat. Next na gagawin natin dito ay i-marinate lang natin sa asin. Lagyan natin ng black pepper powder. Tapos, lagyan natin ng garlic powder. Tapos, lagyan natin ng liquid seasoning. And by the way, para sa kompletong ingredients list at timbang, nasa description box. Haluin lang natin ng maigi to. Tapos pag nahalo na natin, tabi muna natin. At yung gagawin naman natin dito sa ating hipon na walang balat, ay tatadta rin natin ng pinong-pino. Ngayon, baka itanong nyo, bakit hindi ako gumamit dito ng grinder? Mas maganda kasi pag medyo chunky yung ating hipon, instead na talagang totally grind or ground. So maganda yan, i-chop lang natin sa chopping board para medyo may konting chunkiness para yung ating hipon pag kinain natin. At napakadali lang yan kasi hipon lang naman yan at saka napakalambot. Tapos marinate natin sa oyster sauce, soy sauce, lagyan natin ng liquid seasoning, lagyan natin ng asin, garlic powder, black pepper powder, tapos lagay tayo ng toasted sesame seeds. Ngayon kung wala kayong toasted sesame seeds, pwede kayo gumamit ng sesame oil. Tapos nag-chop lang ako rito ng shiitake mushroom. So mga 3 piraso, hiniwa ko lang yan sa maliliit na dice. Tapos lagay tayo ng spring onion. Ngayon yung mushroom na yan, yung iba kasi sa atin hindi kumakain ng mushroom, pwede nyo yan na hindi nyo nalagyan. Kasi may mga iba sa atin ayaw ng mushroom, lalo na yung amoy niya, yung lasa niya. So pwede nyo wag nalagyan ng mushroom. Babalot na natin yung ating esrol. Lagay lang tayo ng underliner, yung isang piraso ng pastry wrapper natin, hiniwa ko lang sa 4 para gawin nating underliner. Tapos lagay tayo ng approximately mga nasa 15 to 20 grams. Tapos i-roll na natin. I-lock muna natin yung isang side. Tapos lagay na natin yung ating hipon. Ito yung may buntot. Yan yung purpose kung bakit pinrest natin at pinlat. Para talagang hindi siya gagalaw doon sa ating spring roll. Tapos balot na natin. At lagyan na natin ng pastry paste. Yung paste natin, harina lang yan na nilagyan natin ng tubig. Ulitin natin para masundan nyo. Lagay tayo ng fillings natin. Tapos ikot natin ng mga 1 o 2. Lock natin yung isang side. Tapos lagay tayo ng isang pirasong hipon na may buntot. Yan yung minarinate natin kanina. Tapos, i-roll na natin. At isi-sealed. Napakadali lang sundin, napakadali lang din gayahin. Tapos nagpainit lang tayo ng mantika. Nasa 175 to 180 degrees yung init ng ating mantika. Tapos lagay na natin yung ating spring roll. At huwag nyo i-overload para talagang makrispy natin ng maayos yung ating nilulutong spring roll. At huwag nyo muna galawin at least mga 15 seconds. After 15 seconds, pwede na natin siyang
halu-haluin para maghiwa-hiwalay, para maging pantay yung ating pagprito. At ipiprito natin yung ating spring roll for about 6 minutes. Or hanggang maging golden brown. Ngayon, critical dyan yung inyong apoy. Baka masobra ng init, sunog na pero hilaw pa sa loob. So, piprito lang natin siya ng 6 minutes. After 6 minutes, tingnan nyo naman yung kulay or appearance at crispy na yung ating spring roll. Dinrain lang natin na maigi, tapos lagay na natin sa ating serving plate. And itry nyo na gawin yung dipping sauce ay peanut butter. Nako, napakasarap. Na-imagine nyo ba yung sarap ng ating recipe for today? Try nyo at sigurado ako magugustuhan nyo. Sa lahat po na nagkagusto ng ating recipe for today, please like and share this video. Tapos kung bago po kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. Thanks for watching at ito ang kusina ni Dan Levy.